92W itinaas na ni Pag-asa at tinawag sa local name na Tropical Depression Berbena. Pero nanatiling invest LPA pa lamang ito sa aking tropical cyclone sector. Bagamat high chances na maging ganap na bagyo. Nagdadala ngayon ng malawakang pag-ulan sa silangang bahagi ng Mindanao at Southeastern Visayas. Inaasahang malawakang ulan ang iiral sa loob ng 2 araw hanggang sa buong Kabisayaan. Pinag-iingat. At posibleng maging tropical depression pagkalabas sa West Philippine Sea sa loob ng 24 o sa susunod na 24 oras. Posible pang maging severe tropical storm bago umexit ng Philippine Area of Responsibility. Kaya malawakang heavy rain showers aabot maging sa Southern Luzon area. Metro Manila magiging mas maulap na ngayon at ilang bahagi ng Nodo Luzon at patuloy pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa extreme Nodo Luzon. Nabunsod pa rin na umiiral na shear line sa Northeastern Luzon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, November 24, 2025. Ang oras sa ating Boss Pai may maga ay alas 11:08 na ng umaga. Bagamat malawak ang ulan na ngayon ang nararamdaman ng mga taga-Eastern Visayas at Mindanao dahil sa outer trough nitong paglapit ni 92W na itinaas na nga po sa local name ni Pag-asa as Berbana. Na binanggit na natin, isang uri po ito ng bulaklak. Yon, bulaklak po daw siya ang tawag dyan. So, Berbana ang tinawag sa local name pero nanatili pa rin siyang invest. Pero high chance o high probability na magiging ganap na bagyo ito sa loob o sa susunod na 24 oras ayon sa ating tropical cyclone sector. Since 8 hours ahead po kasi ang computation ni Pag-asa, ay i-add nyo lamang yung 8 hour ahead dyan sa 37 kilometers per hour, papasok agad yan sa 44 to 45 kilometers per hour, which is pasok na yan sa tropical depression category. So, para hindi malito ang ating kababayan, pinapaulit-ulit ko sa inyo ang paliwanag kung bakit iba ang computation ng Joint Typhoon Weather Center o ng ibang bansa kumpara kay Pag-asa at Japan Meteorological Agency. Nagbabari yan sa oras po ng pagtala nila. Siyempre, ang oras natin sa Pilipinas, mas ahead po kasi tayo sa universal time ng 8 oras. 8 oras ang laging nadadagdagan sa mga initial ng mga 1 minute average computation. And then, kino-convert pa yan sa 10-minute average, then kukunin po yung ahead ng 8 hours yung pagtala. Kasi susundin natin yung kasalukuyan nating oras Kaya, ganun po ang nangyayari. Ganon din kay Japan Meteorological Agency, ilang beses yung natin pinapaliwanag na ahead po sila ng 1 oras sa oras natin sa Pilipinas. Kung halimbawa, alas 11 po ng umaga ang oras natin, kay Japan ay alas 12 na yan ng tanghali. Ganon po ang computation yan. Kaya mapapansin ninyo, lagi nauuna si Japan Meteorological Agency na nagtataas ng kategorya ng isang bagyo. So, naiintindihan nyo na po, ilang beses natin pinapaliwanag yan Matagal na natin pinapaliwanag yan. Hindi actually alam yan ng mga ibang weather vlogger after na lamang nila malaman na pinapaliwanag ng inyong lingkod yung process at procedure kung paano kinocompute ang isang tropical cyclone. Hindi na yan ipapaliwanag. Pero yung mga hindi ko alam sa mga lisensyadong meteorologists kung ini-explain nila yung ganong differences. Pero alam kong alam nila yung ganong computation. Since tayo ay nag-aral ng engineering, kaya mas focus tayo sa pag-aaral ng mga kalkulasyon, yung mga mathematical computation. Kaya bakit alam natin kung paano mag-convert ng anumang tropical cyclone sustained wind at yung differences niya kada oras. So, mamaya papaliwanag natin yung konti. Sa ngayon, dagay muna ng panahon natin sa bansa. Gaya na lamang dito sa Metro Manila, makikita natin ang accumulated water vapor na ngayon na tumataas na at least mga 15 to 20 millimeter precipitate rate, estimation yan. Kaya maaasahan natin na magiging mas maulap po tayo. Yon, excuse me po, medyo pasensya na, medyo baos tayo ng konti dahil medyo may sore throat ang inyong lingkod. So pasensya na po sa boses na maririnig ninyo.
Pero patuloy tayong mag-uulat ng lagay ng panahon. At again, yung mga mauulap na himpa po rin dito sa may bandang silangan ng Luzon, kabilang na ang Quezon Province at Bicol Region, asahan na tatawid po yan sa ilang bahagi ng Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila at Calabarzon. Magdadulot po yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog. Kaya makikita natin sa ating lightning detection system, may mga pagkulog at pagkidlat pa na nadedetect tayo. So tingnan natin yung real time. Yung real time natin na lightning detection system, yan, kokonti pa lang naman so far, pero may aktibo sa may bandang Bicol Region na ngayon at bandang Visayas, especially sa may bandang Panay Island at pagitan po ng Masbate, merong pong pagkulog at pagkidlat na umiiral ngayon dyan. Dahil dyan ngayon ang medyo concentration ng malawakang ulan. So masyadong malayo yan mula sa amin sa Caloocan, around 389 km ang layo ang mula sa pinakasentro. So masyadong malayo sa NCR ngayon ang pagkulog at pagkidlat. Pero anasahan na magiging aktibo po yan habang nagiging maulan na ngayon ang portions ng Eastern Visayas at Mindanao dahil nga po sa paglapit nitong bagong bagyo na tinawag na ni Pag-asa. Pero highly chance of LPA pa lang sa aking tropical cyclone sector. Sa ating rainfall advisory, care of Pag-asa sa data feed, nakataas ngayon sa Southern Luzon. Well, epekto rin ng bahagi po ng outer trough ng tropical depression. Hindi ng shear line ha. Sa Northern Luzon lang po apektado ang dito sa may bandang Cagayan Valley, apektado pa rin ng shear line. Hindi masyado sa Southern Luzon. So hopefully maayos po ni Pag-asa yan. Hindi naman nagpapang-abot ang shear line yan sa may bandang Southern Luzon. Dito lang sa may bandang Northeastern Luzon ang nagbaboundary ang shear line natin ngayon. So medyo nakalimutan siguro nila na alisin yung system na shear line. Dapat yung tropical depression outer rain trough lang ang nagdadala po ng mga pag-ulan dyan. Sa bandang Southern Luzon, yung outer trough ni tropical depression nga po na ni 92W or Verbena ang nagdudulot ng pag-ulan sa Southern Luzon area. So kasama na ang Northern Samar, Masbate, Sorsogon. So most of Bicol Region apektado na rin ng outer rain trough na yan. So asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Kung masakaling may mga heavy rain showers dyan sa dulo po ng Legazpi at Sorsogon, alisto na lamang sa mga posibleng flash floods po just in case. Kasama na ang Oriental Mindoro, Camarines Norte, and all the way hanggang dyan sa buong Talisay at Binson sa Camarines Norte po yan. So mag-iingat po tayo mga folks. Ngayon, may mga nasanding bugso ng hangin yan. 1 to 3 hours sa ang effectivity ng forecast na ito. So expected ang update mula sa NDRMMC ng data feed ni Pag-asa. At mula naman sa ating area o rainfall advisory sa Northern Luzon, ito, epekto na talaga ng shear line nito. Ay apektado ang Isabela at ilang areas ng Cagayan Valley. So kasama na ang Quirino at Aurora Region, Nueva Vizcaya at Isabela nga po. Asahan po ang magkakaroon ng mga pag-ulan po dyan. Ang persisting niyan ayon sa kanila ay 1 to 2 to 3 hours daw ang effectivity ng forecast dyan sa area na yan. So, expected na magbabago yan pagkatapos ng 3 oras. Ayon yan sa rainfall advisory data feed ni Pag-asa as of 11 o'clock. Sa Visayas naman, well, alam na natin, apektado po maging ang Palawan, extension po ng trap yan, may mga bugso ng hangin dahil sa may patuloy pa rin ang northeast monsoon dyan o yung wind shear dyan sa may bandang West Philippine Sea. Although mas malapit sa may bandang Vietnam yung lakas ng bugso ng wind shear, hindi masyado sa may bandang Palawan, pero ramdam pa rin ang bugso ng hangin dyan kahit papano. Ingat na lamang po at maging sa area nga po ng Palawan mula Quezon, Rizal at Malabak, expect 1 to 2 hours daw ang effectivity. Sa ating current conditions, overcast gloomy tayo. So expected, patuloy pa rin tayo magkakaroon ng overcast gloomy, haze at mostly cloudy. Well, expected na po yan at kita-kita naman at mahangin dito sa amin sa Caloocan at gloomy ang panahon. Sa lawas sa picture na itala na weather station kaninang madaling araw, hating gabi ito, 12:03 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25 degrees Celsius sarado. Kahapon, highest na sa amin ang 31 degrees Celsius sarado. Kahapon ito ng umaga at 10:30 AM. At dahil mataas pong outside humidity, naging mataas pa rin ang aming heat index, bagamat manageable at 40.2 degrees Celsius ang highest heat index sa Caloocan. Well, very gloomy tayo sa buong bansa, so wala tayong magiging forecast muna ng heat index. Diretso agad tayo sa ating PH Extremes and Past 24 hours nangunguna ang lawag.
sa may pinaka-highest air temperature na 33.7 degrees Celsius. Sa lowest sa Baguio, 17.4 degrees Celsius. Almost stationary pa rin sa kanila na hindi pa rin bumababa until now. Despite na meron na tayong amihan. Sa pag-ulan ng Infanta Quezon, well, grabe na, nagiging pag-ulan sa kanila, 79.5 mm na total rainfall. Sa amin sa Caloocan, umulan din sa amin, pero 7.8 mm lamang ang total rainfall namin kahapon. Kanina madaling araw, nagkaroon ng light drizzle rain kami, na 0.3 mm na light drizzle rain po yan. So, normally yan, kapag ka nagkakaroon na ng medyo saturated, pero mababaw lamang ang water vapor. Pero unti-unti, tataas yan sa mga susunod araw, habang tatawid itong bagong binabantay natin na tropical depression. Ayon yan sa local weather bureau natin. Sa ating outside humidity, 80% po at bumaba ito ng 3% since last hour. At so far, natiling medyo alanganin na thunderstormy na pero mataas pa rin ito, may i-consider 1,009 hectopascals. Mabagal ang pagbaba nito since last hour dahil medyo may lumalapit nga po tayong low pressure area. Kaya bahagyang bumababa yung atmospheric pressure natin sa Metro Manila. Sa ating low tide status, well, low tide po tayo ngayon. Well, obviously po, ang silangang bahagi ng ating bansa at Extreme Northern Luzon pa rin, mataas pa rin automatically ang alon dyan dahil po sa mga bugsuan ng hangin ngayon dyan. So mataas ang swelling ng alon, ingat po at kumari, wag po munang pumalaot lalo na sa may bandang Mindanao, dyan sa may bandang Surigao at sa mga magbi-beach goer po sa may bandang isla natin sa Siargao at Dinagat Islands. Kung maaari, medyo restrain muna tayo, delikado po mag-surfing dahil asahan natin na magiging mas delikado ang alon lalo na't papalapit ang low pressure area dyan sa inyong lugar. At sa may bandang Kaluran naman, dito sa may bandang La Union, medyo delikado rin, malakas din ang alon dyan. Well, typically, yung ating sea level, mababa naman so far sa ngayon, kaya hindi ganon katindi yung mataas na upward ng alon dahil mababa naman ang ating sea level sa ngayon. So, ingat pa rin dahil makakadulot pa rin ng posibleng delikado sa mga papalaot, lalo na't mga liliit na mangingisda natin, ha? So at least nagbibigay tayo ng paalaala pa rin. Sa ating namang space weather status, meron tayong unsettled na geomagnetic field muna. So as of 10:27 AM, oras natin sa Pilipinas yan, merong nakataas na warning condition onset. Although minor ito, aerial impact of 65 degrees geomagnetic latitude. So lumalabas unsettled lamang ito. Pero well, at least may idea tayo ng pag-iingat pa rin. May weak power grid fluctuations pa rin ang posibleng mangyari dyan. At may mga inaasang aurora na naman sa may bandang Northern Hemisphere, especially Canada and Alaska. Sa ating NOAA KP Index naman, mababa naman pero sa susunod na 2 araw, posibleng magkaroon na tayo ng active o at least active geomagnetic field hanggang G1 5 KP Index mula bukas yan ng November 25 hanggang November 26. So within or next 2 days yan. Dahil yan sa influence na naman ng solar wind na naman na nagkakaroon ng medyo transient na bahagya. Bababa ang solar radiation so far at radio back out at 15%. Posibleng mag R2 yan o moderate. Depende pag pumalo na yan between November 25 to 26 lalo na. So at least meron tayong idea. Merong bursting sa around 11 o'clock location ng ating haring araw. Ayan, so medyo mayroong parang sunspot dito sa may bandang 7 o'clock or 8 o'clock position ng haring araw natin. Dahil mayroong mga sunspot dyan na nakatutok, yun, yung AR4291, lalo na yung AR4288. So, posible pa rin magkaroon niya ng CHSS, yung coronal hissing ng solar wind. Ayan, kaya nakikita natin sa LASCO. Kung titingnan niyo yan sa ating animation LASCO, kita naman yung buga ng solar wind. So, nagkakaroon naman ng at least above normal na solar wind. Pumapalo ng at least halos 500 km a second. So, ang bilis po yan. Pwedeng umabot ng mga halos magto 2 million kilometers per hour po yan. Maliit naman so far ang ating sunspot at 79. Pero asahan ang may mga inaasahan tayong minor to some moderate at active na geomagnetic field ayon dito sa forecast po ng Nowcast KP Index ng NOAA. Wala naman tayong solar X-ray event so far. Kalmado naman ang ating solar radiation. Yan. So wala tayong X-ray flux.
aggressive lang ang ating geomagnetic activity dahil nga po sa umiiral nga po na malakas na influence ng geomagnetic activity. Yan, so malinaw po yan, kaya medyo mataas ang ionospheric TEC range dito sa may bandang Micronesian Islands, bandang Micronesia or bandang Southern Hemisphere naman na ito. So hindi masyado sa Pilipinas at Mid-Pacific, at least naglalaro 60 to 70 MHz TECU. So ito po yung auroral activity, hindi naman masyadong matindi pa ang auroral activity. Pero sa mga taga Northern Hemisphere, makikita naman yung auroral activity niyan. Yan. Ito yung ating plasma density natin. Yan. Sa loob na 3 araw, hindi naman matindi. Mga around moderate lamang dahil sa influence ng HSS. Ayan, lumalapit ngayon sa bandang Earth. Hindi naman totally direkta, pero yung outer influence niya, madedetect yan ng ating geomagnetic probe sa Earth. So, magkakaroon tayo ng medyo alarming ng konti. Bagamat minor lamang ito, so wala tayong D-region absorption at fairly lang naman ang ating high frequency conditions. Poor lamang between 10 to 12 meters pagdating sa gabi. So sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:01 AM at tulubog po ito mamayang 5:23 PM. At ang ating waxing crescent na po na 14% illuminated na po ng liwanag ng buwan, kaka-moonrise pa lamang po nito at elevation 25 degrees elevation. So kaka-moonrise pa lamang nito kaninang 9:17 AM at tulubog po ito mamayang 8:39 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, asahan ang partly cloudy to mostly cloudy ang ating maghapon. Chance na pag-ulan maliit daw, 10 to 13%. So medyo mababa. Pero posibleng dyan sa may bandang Quezon City, Marikina, Rizal ay medyo mas magiging maulan pa rin kayo dyan. Mataas ang forecast sa inyo dyan kumpara sa amin sa Caloocan, panigurado. Maaring po mga sukyan, pero malamang ay light drizzle rain lamang na isolated. Bukas ng Martes, mas maulap tayo bukas at inaasahan ang medyo mataas na chance na pag-ulan, 90 to 94%. Well, obviously naman, nandyan nasa bandang Visayas sa siguro o Central Visayas itong bagyo na binabantay natin ngayon. Yan. Kaya magkakaroon na tayo ng mataas na mga pag-ulan sa Metro Manila yan and the rest ng Southern Luzon. High sa lowest temperature expected, maglalaro 27 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. At ayon sa ating local weather advisory na data feed ng advisory ni Pag-asa, pero late na po ito dahil 3 AM nila ito ni-report. Pero namataan ang sentro ng Tropical Depression Berbenan. At tinawag na natin sa local name, ayon kay Pag-asa, 345 km east ng Surigao City, Surigao del Norte. May maximum sustained wind na nga ito na 45 km per hour. Gaya na ating paliwanag, starting talaga ng 45 km per hour. Kung ibabawas yung 8 hour niyan, ay magiging 37 km per hour yan. O 36.5 to be exact. 36.5 km per hour yan. Kung aalisin nyo po o gagawin nyo pong universal time coordinates ang oras. Pero since 8 hours po ang sinusunod natin, madadagdagan ng 8 oras, kaya papalo ngayon yan sa 45 km per hour, malapit sa gitna, yung maximum sustained wind, at 55 km per hour naman ang maximum gust, yung wind gust, yung bugso ng hangin niya. Kumikilos ito sa bilis ng pakanluran, sa bilis na 30 km an hour. So, obviously naman po, ganun din halos ang movement speed natin ayon sa ating tropical cyclone sector. So, diretso ka tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Magsisimula tayo sa bahagi po ng Mindanao at Visayas, pataas, dahil dito ngayon ang nagiging mas maulan sa kanila. Ayon dito sa ating satellite imagery, courtesy ni Japan Meteorological Agency, malawak ang pag-ulan ngayon ang umiiral sa halos buong Northern Mindanao area. Mula Surigao Region hanggang dyan sa Misamis Oriental, Cagayan de Oro, hanggang rest ng Misamis Occidental. Kabilang na ang area ng Lanao del Norte, ayan, kasama ng Marawi, Lanao del Sur, at Balay-Balay, Bukidnon na rin umaabot. At ilang parte ng North Cotabato, Maguindanao, and the rest ng buong Coronadal area. So kasama na ang General Santos, yan, sa katimugan na ng Mindanao ito, Davao Occidental, rest ng Davao Region, kasama na ang Compostela Valley, Compostela Valley nga, tama. Sa Davao de Oro at kabilang na ang silangan ng Banganga, pababa na yan ng buong Mati. So halos buong Mindanao,
pero mas concentrated ang malawakang matitinding pag-ulan na ngayon sa Northern Mindanao area. Kabilang na ang Surigao region po. So ingat po sa mga flash floods, wag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. So dito masusubukan ngayon yung Oplan na kontrabaha ngayon na ginagawa ng administrasyon na inuna daw nila sa may bandang Cebu. So masusubukan ngayon na since hindi naman matindi ang malawakang pag-ulan ang dala nito. Kung titingnan natin sa WRF, sa ngayon kung titingnan natin sa WRF muna, makikita po natin ang kasalukuyang forecast ng 6 hours SWAT ng pag-ulan. Mapapansin natin naglalaro lamang 50 to 100 millimeters ang magiging accumulated rainfall dito sa bahagi nga po ng Surigao area. Yan. Ano po yan starting ngayong umaga po yan. And then yung accumulated hour in 6 hour period po ay at least aabot ng 50 to 70 millimeters. Yan. So at least medyo hindi pa ganun kalala yung pag-ulan within 6 hours. Pero kung susundin natin ang susunod na 6 hours pa, within 12 hours period po, ayan po, magiging kalatan po ang cluster, umaabot ng at least 50 to 100 millimeters po. Ang magiging mas matindi ang pag-ulan dito sa bahagi ng Surigao del Norte. Hindi pa masyado sa may bandang Leyte. Yan, maging dyan sa bahagi nga po ng Cebu, hindi pa masyado ramdam, gaano. So mga light rain showers lang siguro ang mararamdaman nila ngayong maghapon yan. Within 12 hours po yan Ayan, ito po yung accumulated rainfall. Mapapansin nyo po ang Cebu, hindi pa gaano kalala yung accumulated rainfall. Kaya hindi pa ganoon katindi ang ulan dyan sa bandang Cebu. Ang highly concentrated ng pag-ulan, naglalaro 50 to 70 millimeters dito nga po sa Surigao region. Yan. Yan, yung paligid ng Surigao region, yan ang malakas ang buhos ng ulan sa inyo sa loob ng 12 oras. And then, kung titingnan natin ang within 18-hour period, ito na nga po ay grabe ang concentration ng pag-ulan sa may bandang Surigao region. At ilang bahagi ng Northern Mindanao. So, kabilang na ang Cagayan de Oro ay makakaranas kayo ng matitinding pag-ulan. Aabot yan ng at least 50 to 100 millimeters sa loob ng 6 na oras or sa susunod o sa loob ng 18-hour period po yan hanggang ang oras na yan, mga alas 8 na yan ng gabi. So, nitong buong maghapon, ganyan po ang inaasahang accumulated rainfall ninyo. Yan. At kinabukasan na po ng madaling araw, yan, mga 25 na po yan, madaling araw, ito na po magiging epekto, magiging maulan na po sa inyo sa buong Kabisayaan. Yan, magiging moderate to heavy rain na ang ilang area ng Cebu at Negros region, mga bukas na po yan. At umaabot na rin sa bandang Southern Leyte at Eastern Samar, dito sa may bandang katimugan ng Southeastern Samar. Yan, moderate to heavy rain showers na ngayon ang umiiral at ang buong Northern Mindanao. And then, halos violent rain showers na umiiral sa Surigao region yan kinabukasan. So mapapansin nyo po ang concentration ng ulan ay mas apektado ang Surigao region. Yan. Then may mga ilang moderate to heavy rain showers na rin ang umaabot nga po sa may bandang Bohol at Cebu area. Mga at least moderate to heavy rain between 50 millimeters to 100 millimeters na accumulated rainfall niyan. So SWAT po yan yan po yung actual SWAT ng accumulated rainfall sa loob ng 30 oras. Within 30 hours na po ito, makikita nyo po ang epekto. Lumalawak na at umaabot na sa Southern Luzon po. So bukas talaga natin mas mararamdaman sa buong Kabisayaan ang matitinding pag-ulan na. Yan. Then again, ang mas matitinding mga violent rain showers na mararamdaman ng mga taga Surigao region po. So sa mga taga Surigao po ay mag-iingat po tayo. Ay dyan po ang highly concentrated ng malawak at matitinding pag-ulan sa inyo. Naglalaro 200 millimeters po o 100 to 200 millimeters po ang expected na magiging accumulated rainfall ninyo sa loob ng 30 oras. So halos 2 araw na yan or the next day. So mula bukas yan hanggang ayun po, within 30 hours po ang inaasahan ninyo. At sa ibang bahagi naman ng bansa, apektado na rin ang buong Southern Luzon. Mga at least mga light to moderate and some heavy rain showers. Kabilang na ang parte ng Bicol region at Northern Samar. Ayun, So ingat po sa mga posibleng pagbaha dyan. Ang mas apektado sa inyo ang mga areas ng Surigao region. Yan. Ilang bahagi ng Northern Mindanao at Central Visayas. Sa loob ng 30 oras po yan. So yan po yung forecast natin. Pero sa ating
actual satellite imagery, makikita po ngayon ang heavy rain potential nagpapang-abot na ngayon sa buong Northern Mindanao at Surigao region at ilang bahagi nga po ng Central Visayas, Eastern Visayas. Ito po yung actual ha. Yan. So, at least may idea tayo kung sakaling pumasok po yung forecast na pinakita natin kanina. Pero ito yung actual niyan sa satellite imagery, kabilang na ang bandang Eastern Samar, Cebu, Bohol, Negros region, ang magiging malawakan ang mga matitinding pag-ulan po. Mag-iingat po tayong lahat sa posibleng pagbaha pa rin at mga pagguho ng lupa. The rest ng Southern Luzon, magiging very gloomy na tayo. Magkakaroon na tayo ng kalat-kalat na pag-ulan, kabilang na ang Sorsogon, Legazpi, hanggang Catanduanes, and the rest ng Camarines Sur po. Ingat po at magdala ng payong just in case. Ingat po sa mga biglaang flash floods kung sakali. Maulap na rin ang buong Mimaropa, so expected na rin ng mga kalat-kalat na mga light to some moderate rain showers, lalo na sa dulo ng Balabak na nakakaranas ng mga ilang clusterized heavy rain showers. And the rest ng Southern Luzon, kabilang na ang Calabarzon area at Metro Manila, very gloomy na tayo ngayon at medyo nagiging windy na. At may mga cluster pa rin tayo ng mga heavy rain dyan sa may bandang Polillo Islands, ilang bahagi ng Quezon Province, Camarines Norte, ilang bahagi ng dyan sa may bandang Atimonan, Quezon, at ilang bahagi nga po ng Silangan ng Laguna area. Yan, sakop ng bandang Paete, Santa Maria, hanggang dyan sa may bandang Liliw at Pila. Yan, ingat na lang po sa mga kababayan natin sa Laguna. Mula Calamba hanggang Dasmariñas at Metro Manila, very gloomy tayo. So expected, mga light to some moderate drizzle light rain showers at localized thunderstorms expectedly. At sa bandang sentro ng Nodo Luzon, kabilang na ang Zambales at Tarlac, pataas na yan ang hanggang dyan sa bandang Nueva Vizcaya at Quirino ay magiging gloomy na rin tayo. At dahil sa interaction po ng shield line, magiging maulan pa rin ang bahagi ng yan ng bandang Isabela, Aurora region at ilang parte nga po ng Tuguegarao area dahil ang pag-iral po ng shield line ay patuloy pa rin despite na nahahatak na ang ilang monsoon trough nito ng low pressure area na si Verbena sa local name natin or active low pressure area na po sa ating invest. So yan po ang ating magiging analysis at ang bahagingan ng dulo ng kanluran ng Luzon. At least gloomy na rin tayo dyan pero at least medyo umaaraw-araw pa, medyo matino-tino pa ang paligid ninyo dyan. Pero expected po sa maghapon ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pag-ulog. Kabilang na ang Apayao area, Mountain Province at Kalinga. Yan, kasama na ang Ilocos Sur hanggang dyan sa may bandang Kandon o pagitan ng Tagudin, sakop ng La Union. So at least yan, medyo gloomy pa rin tayo dyan at may mga maliliitang isolated rain showers na aasahan sa maghapon. Hindi kagaya dito sa may bandang Pangasinan at Zambales na mas gloomy po at mas mostly cloudy na po tayo dyan. So expected po ang mga inaasahang kalat-kalat na pag-ulan. So makikita natin ang halos buong parte ng Visayas at Mindanao natatabunan na po ng mas malawakang mga heavy rain potential po sa area na yan na nasasakupan ng kulay pink na yan. Yung nasasakupan na yan ay mataas ang heavy rainfall heavy rain potential. Yan, yung potential na may mga heavy rain na bubuo sa inyo ay mataas. Mag-ingat palagi at kung kailangan mag-evacuate, lalo na sa mga malalapit sa ilog, lalo na sa Cebu, ay kung maaari ay lumikas na lang po muna. Just in case po na pumasok po yung forecast na ito ng within 30-hour period na kayo ay magiging mas matindi ang pag-ulan ninyo. Ayan, pinapakita ko na sa inyo yung magiging epekto sa area na yan, maging sa Cebu. Ayan, moderate to heavy rain showers kayo yan. Sa loob na yan ng 36 hours. So, sa loob ng 2 araw, magiging mas malawakan ang pag-ulan sa inyo yan sa buong Visayas at Northern Mindanao. Siyempre, unang-una munang mas maapektuhan muna ngayong araw ang Surigao area. Kaya mag-iingat mga folks. Ayan, pinakita ko na po sa inyo. At kung i-animate natin yan ay kung normal po ang loading ay sa loob ng 96 hour to 102 hours, apektado na rin ang bahagi ng Northern Luzon yan. Kung magsusunod po yung forecast na ito ng SWAT ng rainfall. Ganyan po magiging epekto niyan sa atin sa bansa. So, mas concentrated muna sa ng Visayas at sa loob nga po ng 90 to 100 hours ay kung tuloy-tuloy ang pag-ulan ay aabuti na ang Luzon kasama ang Metro Manila. Yan. Pero yung actual accumulated rainfall pagtawid po ng low pressure area, kung sakali, masunod po itong forecast na ito,
ay ito po yung magiging epekto niyan maging sa bahagi ng Metro Manila. So pinakikita po sa inyo dahil mismo yan sa data system ni Pag-asa mismo. Yung wind gust and accumulated mean sea level pressure, ito po yung pagtawid. Ang forecast nito kay GFS po ito ha. So maaaring iba yan sa forecast ng ECMWF. Kung makikita nyo po ay halos ito yung sinusundan ni Pag-asa na forecast track. Yan. Tatawid dito ng bandang Coron. Ayan, so yan po yung expectancy ng forecast niya hanggang sa lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility by weekend. Yan. So baka mga sa susunod na mga bukas siguro or sa susunod na 2 araw ay nandiyan na yan sa bandang Coron, Palawan. Siguro mga November 25 or bago maghating gabi. Malamang nandiyan na yan sa may bandang Coron, Palawan ang sentro ngayon. Ayan, kitang-kita niyo po yung mean sea level pressure. Malinaw naman po na nasa tropical depression lamang ang kategorya niya. Yan, o di ba? Tropical depression lang. And then habang umi-exit ito ng bandang Palawan, dito pa lang siya nagre-enhance at naging isang tropical storm. Ayan, ipi-previous natin ha. Yan, ipi-previous natin kasi ang daming frames nito. Kaya mabigat. Pero at least kitang-kita natin yung pinaka-detalye kung kailan ito maaring maging tropical storm. Yan o. Magiging tropical storm siya. Then dito mag-re-intensify siya. Nasa West Philippine Sea na po siya. Bandang Coron, Palawan siguro or El Nido or Pagitan. Yan. Yan. So yan po yung forecast kasi ni GFS. So maaring iba yan kay ECMWF pero malinaw na dito pa lamang siya magre-re-intensify at maaring maging isang tropical storm na. Itataas na siya sa tropical storm. So, yan po ang malinaw natin ha mga folks at makikita natin yung epekto niyan kapag nakatawid na ito ng Visayas. Ngayon, kung pagbabasehan natin ngayong araw, ito ngayon ang current position niya ngayon. Ayan. And then, makapapansin nyo po yung mga pag-ulan, mapapansin naman natin yung bugso ng hangin. Mapapansin naman natin at least mga naglalaro lamang sa maximum sustained wind of 61 to 88 kilometers per hour. Yan, ang maximum sustained wind. Mapapansin natin, hindi ganon katindi ang ipinapakita nito ni GFS. Pero yung monsoon wind dito sa Hilaga, hahatakin niya. So magkakaroon ng accumulation dito sa may bandang Southern Luzon. At habang nasa Central Visayas yung sentro niya, yung accumulated ng hangin ay apektado kabilang na ang bandang Metro Manila, Bicol Region, Camarines Norte, ilang bahagi po ng Panay Island. So, mataas po yung hatak, malakas yung hatak sa bugso ng hangin sa Hilaga. Hindi masyado sa katimugang area niya. So, malamang ang stronger quadrant niya ay nandito sa taas. So, kung iguguhit natin ngayon yung quadrant niyan, yan. So, ito ngayon ang mas mataas. Pumapangalawa ngayon ito. Yan. Ito yung pumapangalawa. Ito yung pumapangatlo. At ito yung pinakamahina. Yan. So, yung upper left quadrant ang mas malakas ang bugso. So, apektado, kabilang na ang Metro Manila yan. Kung ang araw na yan ay November 25 na po yan ng hapon o gabi. Yung paggabi na, mga 6 p.m. according dito sa forecast. Yan o. Titingnan nyo po ito ha. Yan. So, mga oras na yan ay mukhang mas mabugso ang hangin dito sa Southern Luzon kasama na ang Metro Manila. So, yan ang lumalabas na mataas ang quadrant. So, hindi masyado dito sa may bandang Visayas. Yan o. Medyo mahina lamang dito sa may bandang Cebu. Yan. So, medyo hindi masyado high risk ang bandang Cebu. Dahil mula ngayong araw ay mahina lamang ang bugso ng hangin, hindi masyado kalakasan habang tatawid itong low pressure area na to. Ayan. Then, mapapansin nyo po yung higher quadrant apektado ang bandang Southern Luzon po. Hindi masyado sa may bandang Central Visayas, kabilang na ang Cebu. So, medyo safe po ang lumalabas kung sakaling ganito po yung mangyayari sa forecast niya. So mukhang apektado pa rin ang buong Southern Luzon, kabilang na ang Metro Manila sa mas mabugso ang hangin. Kasi po malakas po yung hatak dito sa monsoon wind sa Hilaga. Kasi nga po sa northeast monsoon, malakas po yung hangin dito kumpara dito sa katimugan niya. So yun ngayon ang mas mahahatak niya na hangin, kaya ang resulta mas tumataas po ang accumulated ng bugso ng hangin
sa hilaga ng sentro ng bagyo kumpara dito sa may bandang katimugan na quadrant ng bagyo. So again, inuulit natin, kung susundin natin ang quadrant ng bagyo, mas mataas po ang upper right quadrant. Yung upper right quadrant ang mas mataas, pumapangalawa lang dito sa upper left, baliktad. Yung upper left pala, yung upper left, yan. Ito po yung upper left. Ito po yung upper right, yan. Upper right quadrant, pangalawa lang siya sa mas malakas. And then, sa ngayon, ang medyo mas pangatlo sa malakas dito sa may bandang Surigao at ilang bahagi nga po ng Eastern Samar. And then, mas pinaka-weakest dito sa may bandang lower left quadrant. So, yan po yung ating analysis dyan. Mukhang mas mararamdaman namin sa Luzon ang bugso ng hangin, hindi masyado sa may bandang Central Visayas sa susunod o sa loob ng 48 hours. So, at least hindi ganon kalaki ang magiging epekto sa may bandang Visayas. Sa ulan nga lang ang medyo mas matindi ang uulanin nga po sa may bandang Visayas at Mindanao, which is pinakita ko po sa inyo sa accumulated rainfall kani-kanina lamang. Na kung babalikan nyo po, mas apektado kayo ng malawakang matitinding pag-ulan dyan sa may bandang Central Visayas at Northern Mindanao, lalo na ang Surigao region. Yan. Pagdating sa ulan, kayo po ang mas apektado. Sa hangin, mas apektado naman kami sa may bandang Luzon naman at Southern Luzon. Ang mas apektado kami ng bugso ng hangin. Yan po ang mas maliwanag po dyan mga po. Pero kapag babasa naman natin ang rainfall and mean sea level pressure ayon kay ECMWF, yan, kung titingnan po natin ang forecast ng ECMWF natin na ginagamit na mostly mas accurate yung forecast, mas highest ang accuracy kumpara kay GFS. Yan, kung titingnan naman natin ay matitinding pag-ulan na ngayon ang nararamdaman ng mga taga Eastern Visayas at Mindanao. Lalo na dyan sa pagitan nga po ng Guian Eastern Samar at Surigao del Norte, yung mga isla na yan ng Dinagat at Siargao Island. Yan, makikita natin ngayong umaga ay mas matitinding pag-ulan na ngayon nararamdaman nila. Sa Northern Luzon naman, dahil sa shear line, ang parte pa rin ng Cagayan Valley at Aurora region ang medyo patuloy pa rin silang uulanin dyan dahil naman sa shear line. So, ingat po sa mga kababayan natin dyan sa Visayas ha, dahil kayo po ang mas concentrated ng pag-ulan. Isolated lamang sa nalalabi ng bansa at may mga pag-ulan din ang iila sa dulong-dulo po ng Palawan, lalo na sa may bandang Batarasa. So, ingat po sa mga pagbaha just in case po. At pagsapit naman ng bandang hapon, makikita natin ang matinding pag-ulan. Ngayon, apektado na ang halos buong Visayas area, Central Visayas. Apektado na rin daw ang Cebu, buong Caraga area at Northern Mindanao. Yan. Siyempre, maulan din sa nalalabi ng Mindanao, kaya lang hindi katulad ng dito sa may bandang area nga po ng Northern Mindanao at Cebu o Central Visayas ay mas mataas ang buhos ng ulan, ang iiral po dyan. Ayan o. Mas sentro po kasi dyan ngayon yung pinaka-ulan. Ayan. Kabilang na ilang bahagi ng Southern Luzon, mukhang uulanin din yata tayo sa Metro Manila mamayang gabi o hapon. Mararamdaman natin yan sa hapon o sa gabi according dito sa MSLP forecast. So mag-accumulate kasi yan dahil lahat po ng moisture sa hilaga unti-unti hahatakin yan ng low pressure area. So obviously naman po madadamay po ang Metro Manila dyan. Yan. At pinaliwanag ko na sa inyo ang mataas po na hatak sa hangin dito sa hilaga, hindi masyado sa katimugang bahagi ng bansa. Kasi yung monsoon winds o yung monsoon wind ay mas malawak po dito sa may bandang hilaga dahil po sa ating amihan. So, yun po yung magiging sequence niyan at bandang gabi na po. Yan, ito mga gabi na, 8 o'clock PM onwards na. Yan, makikita natin mula mamayang hapon hanggang gabi po ay malawakan na po ang pag-ulan sa buong Kabisayaan na. Apektado po ang buong Northern Mindanao hanggang Zamboanga Peninsula at halos buong Central Visayas na. Apektado na rin ang Southern Luzon, so mukhang uulanin na rin tayo sa Metro Manila at patuloy ang pag-ulan sa hilagang silangan ng Northern Luzon. At nalalabi ng Northern Luzon, magkakaroon ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan po dyan.
So halos buong bansa o halos 80% ng halos buong bansa mamayang hapon hanggang gabi maapektado na raw tayo ng malawakang pag-ulan po. Mas mataas nga lang ang concentration, binanggit natin kanina, di ba? Sa GFS sa 6-hour forecast. Every 6-hour forecast, ang mas mataas ang concentration, naglalaro 100 to 200 millimeters na ulan pagitan dito sa may bandang Surigao area. Kaya mas mag-iingat po kayo dyan sa area na yan ng Central Visayas at Surigao del Norte sa may bandang Mindanao. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Well, actually, na-report na natin to sa Facebook page kanina. Kung mapapansin natin sa ating tropical cyclone sector, ay nasa invest pa rin po ito, hindi pa siya pasok sa threshold ng pagiging tropical depression. So dahil nga po nasa 1 minute average to at oras, ang oras na sinusunod kasi niya ay universal time coordinate. So dahil universal time coordinate ang pagtala nila, ay mas less po ang maximum sustained wind kumpara sa computation ni Japan Meteorological Agency at ni Pag-asa. So, base sa ating tropical cyclone sector, as of 11:45 a.m., ang kanyang central air pressure niya ngayon ito, 1,004 hectopascals. So, actually, pasok na yan sa pagiging tropical depression. Kung titingnan natin sa analysis ni Japan Meteorological Agency, yan, considering tropical depression na yan. Meron yung kanyang 1 minute sustained wind, 37 km per hour pa lamang, at ang kanyang bugso na umaabot ng 48 km per hour, which is ito yung supposed to be 8-hour period na po ito, yung plus 8-hour period. Ang computation niya sa wind gust ng 1 minute ay katumbas na ng maximum sustained wind natin dito sa Pilipinas o kay Pag-asa. So sa 10-minute average, makapapansin nyo, mababa pa lamang 33 km per hour. Pero kung i-add mo lang yung 8 oras dyan, pasok pa rin yan sa, papasok yan sa 45 to 48 km per hour na maximum sustained wind, which is tropical depression na talaga yan. Pero dahil ating ginagamit ay international ng infirmary ng Hawaii or ng NOAA, ay malayo pa ang ahead nito. Medyo lesser pa siya ng konti sa 8 hours. So nasa high chance of development nito na magiging ganap na bagyo. So dahil high chance na siya, malinaw naman po mga folks, ay talagang magiging ganap na bagyo na rin talaga ito sa susunod na 8 oras sa ating tropical cyclone sector. So, susundin na rin yan kapag maya-mayang konti. Susunod na rin yan yung ating tropical cyclone sector na tatawagin sa tropical depression. So, as of 11:45 a.m. na po, ang layo na ngayon nitong C92W or sa local name na ni Pag-asa as Berbana. Ang reference point natin sigurado nito is ang bandang Siargao or dito pa rin sa may bandang Surigao del Norte pa rin, bandang Socorro. Yan. Mula sa bandang Socorro, ang layo niya dito ay layong 158 km east ng Socorro, Surigao del Norte. Yan na yung kasalukuyan niya base sa aking tropical cyclone sector po yan ha. As of 11:45 a.m. yan sa aking tropical cyclone sector. So yan po. At makikita nyo po, pa west-northwest pa rin ang kilos niya. Tinaasahan nga po natin ang magiging trajectory niyan ay babaybay nito ang Cebu. At inaasahan natin maaaring tumawid yan dito sa may bandang pagitan ng El Nido o Coron, Palawan. Maaari pang magbago po yan ha. So maaari pa rin magbago yan. Dahil syempre uncertain pa rin yung magiging kilos niya. Mapapansin nyo naman sa kanyang mga huling track, medyo magalaw pa rin o malikot ang galaw nitong si Verbana o 92W. So, makikita natin sa pinaka-satellite mode, kung i-activate natin yung Himawari RGB, ang matitinding pag-ulan na ngayon ang nagdadala rito. Mula sa pinaka-sentro niya. Ayan, oh. So, nararamdaman na ngayon o apektado na po ang Surigao region or most of Northern Mindanao at Eastern Mindanao at Visayas area. Yan. Yan. Dito umaabot ang ilang water vapor sa may bandang Nodo Luzon, pero at least hindi gaano nagpe-precipitate pa. Yan. Pero mas nararamdaman pa rin ang shear line dito sa may bandang Cagayan Valley ang pag-ulan dahil nga po sa shear line. So, mas concentrated pa lamang dito po sa may bandang Surigao area ang malawakang pag-ulan na ito. So, kung titingnan natin sa ating tropical cyclone track combination, so nawala po yung track ni Pag-asa, baka inaayos nila uli yung forecast track. Pero kanina, kung susundin natin doon sa pinost natin sa Facebook page, ay according kay Pag-asa, sa forecast track ni Pag-asa, mas mataas yung trajectory niya. Dito nga daw yan tatawid at magsisibu area.
and then exit ito ng bandang pagitan nga po ng Coron, Palawan. Pero kung susundin naman natin o kung pagbabase natin ang forecast ni DeepMind AI ng Google DeepMind, mas mababa yung kanyang trajectory. Maglalandfall daw ito sa may bandang Tandag sa Surigao del Sur. Then mag-aagusan del Norte siya. Then tatawid dito ng bandang Camiguin, and then saka na lamang siya mag-Bibisayas dito sa may bandang katimugang bahagi ng Cebu, and then southern sections ng Negros region. Then lalabas na ito ng bandang karagatan ng pagitan ng Iloilo. Then tatawid nito ng bandang Palawan. Hanggang bukas na po ito mga bukas, or kung hindi man bukas, mga bago maghating gabi ng 26 ng Miyerkules. Yan, dito na yan. Then mananatili siya as tropical depression. And then pagka-exit niya ng siguro kung mag-El Nido ito, exit sa West Philippine Sea sa loob ng 48 oras. So probably ay mga 25 siguro yan talaga, o bago mag-26, bago mag-hunting gabi ng 25. So within 48 hours daw kasi yung forecast track. Dito magre-re-enhance siya as tropical storm. Yan. Forecast ng maximum sustained wind 63 kilometers per hour or 34 knots. So pasok siya sa pagtaas o pagre-enhance into tropical storm. Yan. Possibility pa lang po ito sa forecast. Then, bago ito umexit ng Philippine Area of Responsibility, posible pa itong mag-severe tropical storm pa. Bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility within or next 72 hours. So, kung within 72 hours, siguro mga bandang Biyernes na siguro yan. Yan. Approximate mga Friday o Thursday ng gabi or Friday ang estimated na i-exit ito ng Philippine Area of Responsibility. So magbabago pa rin yan mga folks Maaari pang magbago yan. Pero pagiging typhoon category, although dito sa 1 minute average typhoon category yan, babawasan nyo lang yan, gagawin yung 10 minute average, nanatiling severe tropical storm pa rin yan. Kasi ito, yung typhoon category nito, naka 1 minute average kasi siya. Kaya naka typhoon category siya. Pero kung 10 minute average natin yan, severe tropical storm lang talaga ang aabutin yan, probably. Hindi aabot ng typhoon category sa ating 10 minute average. Yan. So dito, bago ito lumapit ng Vietnam, probably hihina agad ito dahil po sa presensya po ng malakas na wind shear dito. Dahil po sa ating northeast monsoon, yung ating amihan. Yung daloy ng malakas na wind shear dyan ay maaring magpahina kaagad bago ito makalapit ng bandang Vietnam. So, yan po yung pinaka-latest analysis natin at wala pa namang initial forecast kay Joint Typhoon Weather Center. Bukod tanging kay DeepMind lamang ang meron. Yan, itingnan natin yung kay DeepMind. Ito po yung cone of uncertainty niya. So, medyo may kalawakan pa rin yung cone of uncertainty. So, medyo may kalawakan. Hindi nga lang ganun ka-broad. Yan. So, makikita natin dito yung pwede pa itong mag-central ng Visayas base sa cone of uncertainty. Yan. Malawak pa rin yung cone of uncertainty niya. Dahil kung titingnan natin yung forecast ensemble, malawak pa rin talaga yung uncertainty ng forecast track niya. Yan. Ito yung pagitan ng uncertainty. Yan. Ito po yung cone. Yan. So, malawak pa po yung cone of uncertainty niya. Maaari pa siyang mas tumaas o maaari pa siyang mas mababa yung forecast track niya. So, double check natin gamit ang DeepMind AI ensemble forecast tracks. Yan, ito-dark mode natin para mas maliwanag. Ayan, malinaw dito na tropical depression. Mananatili siyang tropical depression hanggang sa makarating ito ng bandang Palawan within 48-hour period. Then, tsaka na pa lamang siya magto-tropical storm. Yan yung mga yellow line na yan. Kung mapapansin nyo po yung coloring, yung changes ng color, kung pagsasama-samahin nyo po yung mga ensemble, ay pag-exit niya ng bandang Palawan sa West Philippine Sea, dito pa lang siya magkakaroon ng possible re-enhancement, re-intensification at maaaring pumalo siya sa tropical depression, tropical storm category. Yan. And then posible pa itong mag-severe tropical storm bago umexit ng Philippine Area of Responsibility. Yung pagiging typhoon category nito ay base yan sa 1 minute average. So, isubtract nyo lamang yung 10 minute average, severe tropical storm lang talaga ang aabutin yan mga folks. So, yun po ang maliwanag. Yan. So, pinag-aaralan ko pa kung i-convert ko na lang siya sa 10 minute average. Pero,
siguro sa ngayon susundin ko muna yung pinaka-official ng forecast ng Joint Typhoon Weather Center na lang siguro muna. Yung 1 minute average para mas masisiguro natin. Yan. So, kung dito, typhoon category na siya sa 1 minute average, malamang sa 10 minute average natin yan, severe tropical storm pa lamang yan. At least kitang-kita naman natin mga folks. Ayan, ma-maximum zoom natin. Yan, i-full zoom natin para kitang-kita na mga kababayan natin yung changes ng kulay niya. Ito po yung pinakita ko na sa inyo yung ito po yung pinaka-legend. Makikita nyo naman dito kung hanggang saan ang corresponding ng lakas ng hangin niya o yung corresponding wind speed category. So, malinaw naman po sa inyo yan dahil kaya nga po natin ginawa yan para mas maintindihan ng mga kababayan natin. So, yun po. Manatili siyang tropical depression hanggang sa maka-exit ito ng West Philippine Sea sa loob o sa susunod na 48 oras. So, yun po yung pinakamalinaw niyan sa ngayon. Ayan, nag-restore na po yung kay Pag-asa. So, balik tayo sa tropical cyclone track combination. Ayun, bahagyang ibinaba. Mukhang medyo bumaba yung track ni Pag-asa. Pero malinaw pa rin dito, pagitan pa rin ng El Nido at Coron Palawan exit. At malinaw na maliit din ang cone of uncertainty niya. Medyo makipot ng konti. Although, medyo malawak pa rin yan ha. Dahil pwede pa rin itong mag-late sa may bandang baybay or pwedeng magbuhol. So, yung pa rin ang posible niyang magiging trajectory. Yan. And then, base dito sa forecast track ni Pag-asa, ay mga 8 o'clock AM na ng 26, Miyerkules nga po ito, ay nandyan na yan sa may bandang West Philippine Sea. So, bago pa ito talaga Miyerkules ng madaling araw, probably nandyan na yan sa may bandang Palawan. Pagitan ng El Nido siguro or ng Coron Palawan po. Ng Martes o bukas po yan ng gabi. So, malamang nandyan na yan. So, bago siguro maghating gabi, nasa may bandang West Philippine Sea na yan bukas ng Martes. At least yan po yung maliwanag dyan mga folks. Yan. Yan po yung pinaka-forecast track ni Pag-asa. So, mapapansin natin medyo bumaba na rin o ibinaba na rin yung trajectory ni Pag-asa dito. Halos malapit nang magdikit dito sa forecast track ng Google DeepMind. So, anyways, kahit man bumaba yan o tumaas, patuloy pa rin na maapektuhan ng buong Visayas nan at Mindanao ha. Kaya bumaba man ang track niyan o bumaba ng konti. So, patuloy pa rin na maapektuhan kayo niyan kaya tumaas o bumaba man yung trajectory niyan. Yan. So, dahil magbabago-bago pa talaga yung mga magiging forecast niyan. Yan po yung pinaka-initial natin at ito na po yung pinaka-floating satellite imagery. So, napaka-broad circulation siya. Very broad at nakikita natin matindi ngayon ang pag-ulan ngayon dito sa may bandang Visayas at eastern part at northern Mindanao area. Nag-iingat po ang lahat mga folks ha. Kung titingnan natin yung water vapor, yung water vapor, ito yung mas maraming dalang water vapor sa himpapawid. Mapapansin natin, ang bandang Surigao ang mas concentrated na naapektuhan ng water vapor. Kaya malakas ang buhos dyan, panigurado. Yan. At pagitan ng bandang Southern Leyte. Yan, ito po yung water vapor at yung color niyan ay heavy rain. Yan, heavy rain showers po ang indication to violent. So, mataas po yung vapor dito. Yan, yan po yung pinaka-actual niya. Sa ating spaghetti models ni 92W ay sa susunod ng within 3 days ay manatili itong severe tropical storm lang daw ang magiging forecast niya. Ayan o. So, hanggang severe tropical storm, malamang sa loob ng 3 araw, nandyan na yan malapit na yan sa Vietnam. Pero sa loob ng 48-hour period, o siguro sa loob ng 2 araw, yan, mga 2 araw ay nasa tropical storm ito, tropical storm category, yung inaasahan niya sa loob ng 2 araw. So, malinaw naman dito sa forecast track. Bago ito umexit ng Philippine Area of Responsibility, ay nasa tropical storm category ito. So, malinaw naman din dito sa ating tropical cyclone intensity forecast. And then, probably siguro, pagkalabas niya ng PAR, within 3 days, dito pa lamang siya papasok sa pagiging severe tropical storm. So, pagitan bago lumabas ng PAR or pagkalabas mismo ng PAR, saka na ito magsisevere tropical storm. Yan lang po ang pinaka-initial forecast natin at malinaw naman na ipinapakita maging ng mga official weather agencies. So kung titingnan natin ang tropical cyclone assessment monitoring natin ngayon mga folks, ayan na po, mataas na, very high positive na po talaga na
Apektado na po ang bandang Surigao. Yan, nasa around 55%. So, obvious naman po. Yung cyclonic niya, yan. Apektado ang Eastern Mindanao. So, makikita po natin dito, mataas na talaga ang pinaka-cyclonic niya. So, very strong na rin. Yan. Almost cyclonic na talaga siya. So, mataas ng vorticity. And then, mayroong panibagong vorticity dito. Although, sa ating convergence, ay hindi pa masyado significant dito. Dahil kung titingnan natin yung pinaka-mean winds, ito yung real time ng mean winds kung mataas ang convergence. Yan. Kung titingnan kasi natin sa pinaka-convergence, ay mababa. At nandito rin sa may bandang Marshall Islands o bandang Caroline Islands, pero mababa pa yung significant niya. Nagkakaroon lamang siya ng shallow Coriolis, pero hindi pa natin may tuturing ito na possible observation. Tingnan pa natin sa loob ng sa susunod na 24 oras kung tumaas yan. Saka na natin i-confirm. Yan. Nagkakaroon lamang ng bagyang Coriolis at kaya medyo tumataas po yung vorticity dito sa area na ito. Kaya i-double check natin hanggang bukas. Yan, medyo nagkakaroon na naman kasi ng horizontal anomaly. Malapit na naman dito sa may bandang Guam. Well, tingnan natin kung mag-positive to. Sa ngayon, medyo negative pa po, kaya hindi pa natin pwedeng i-post yan sa Facebook page sa ngayon. I-confirm muna natin sa susunod na 24 oras. At ito po yung si 92W, ayan, ang kanyang convergence, napakataas na. So, yung kontrahangin yan, malamang 55 km per hour na yan. At yung kanyang mean sea level pressure, ito na nga po yung forecast ng mean sea level pressure ayon sa Global Spectral Model. Ito na nga po siya, tatawid at pagitan nga po ng Coron at El Nido, lalabas ito and then magre-enhance ito bago umexit ng Philippine Area of Responsibility. So, ito po yung forecast track at ito naman yung tropical cyclone strike probability niya. Ito po yung magiging trajectory niya sa loob ng 48 oras. So, malinaw naman po yung ating forecast. Which is, nung unang nag-post po tayo, sinabihan agad tayo na fake news. So, malamang ay tumahimik na naman, sigurado, yung ating basher na nagsasabi pa ulit-ulit na fake news daw ang aking ulat. Ngayon, nangyari na nga po yung ating forecast since November 19 pa. Yan. Since November 19 pa ay ni-report na natin yan na meron tayong binabantay na panibagong convergence which is ayaw nilang paniwalaan. So, yun po. At malinaw naman po dito at lumabas na nga po yung mga simulations sa mga iba't ibang computer models kahit kay SMWF. Ito po siya. Shallow, low pressure area siya. Shallow siya, kaya itinaas pa rin ni pag-asa as tropical depression. Ito naman yung aggressive forecast ni NAVGEM. Very positive na po talaga mga folks. At base naman sa ibang mga weather agencies, merong namamataan na isang low pressure area which is hindi pa consistent yan. Titingnan pa natin kung mangyayari yung ipinapakita dito ng bagong horizontal anomaly. At least nasa 34 to 40%. Pero malayo doon sa pinaka-mean winds which is mababa pa at napaka disorganized pa ng Coriolis. Kaya be-verify muna natin yan sa loob ng 24 oras mga folks. Dahil hindi pa naman lumalabas sa mga iba't ibang mga weather agencies. Bukod tanging si GEM lang ang may pinapakita. Yan. Kay JFS medyo meron din, ayan may tropical wave din daw. Pero napaka-alanganin at napaka-disorganized ng forecast. Kaya mag-update na lang tayo siguro bukas tungkol dyan. Samantala sa ulat lindol, well, kalmado pa rin ang detection ng aking seismometer so far. So wala tayong magiging komento. Diretso agad tayo sa short period seismograms ni PBOX. Well, merong naitala si PBOX, isa, dyan sa may bandang Sarangani. May lalim na 6 km. Naganap ito 6:18 AM na may magnitude 4.5 po. So dito yan sa may bandang southeast na Sarangani Island. Nasa dagat naman ito pero at least intensity 2 ang medyo naramdaman ng mga taga Davao Occidental niyan. Then after niyan ay wala namang sumunod pero patuloy pa rin yung mga aftershock sa may bandang Bogo, Cebu pa rin. Until now, yan, tuloy-tuloy pa rin yung aftershock sa Bogo, Cebu. Kaya patuloy pa rin mag-iingat tayo mga folks dahil sa sunod-sunod pa rin na mga aftershocks. So tingnan natin yung historical earthquake. Umabot na ba ng 1,000 ang total earthquakes natin this month ng November? Well, kung titingnan po natin yung pinaka-total total earthquakes natin this month, kung aabot na ba ng 1,000? Yes, nasa 1,030 na po ang total earthquakes natin.
Pagitan pa lang yan ng magnitude 2.0 pataas ha, hindi pa kasama yung magnitude 1 dyan mga folks. So nasa 1013 na po ang total earthquakes natin between magnitude 2.0 pataas. 958 total dito is magnitude 2.0 pataas at 51 sa magnitude 4 at nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0 pataas. So hindi pa matatapos ang month of November, mahigit 1,000 na po agad ang total earthquakes. Dahil nga po sa tuloy-tuloy na aftershocks dito sa may bandang Bogo, Cebu at ilang bahagi ng eastern part ng Mindanao at northeastern ng Mindanao. So bibilangin natin yung total cluster na po ng lindol sa may bandang Bogo, Cebu sa paligid. Zoom in natin, nasa 285 na po ang total earthquakes dyan sa pagitan ng Bogo, Cebu. Sa may bandang Surigao ay 39. Sa may bandang Manay ay 60 total earthquakes. Hindi pa kasama yung 54 dito na cluster. So, 60 po ang total earthquakes natin, pagitan yan. Pero kung i-zoom out natin sa paligid ng Manay, ay 127 na po yung total earthquakes dyan. Sa pagitan po ng Manay, Davao Oriental po. Yung nasasakop na yan, ang nakikita ninyo sa screen. Yan. Nasa 127 na po ang total earthquakes. So, maliwanag naman po between Bogo, Cebu at Manay ay sila ang may pinakamaraming nadadagdagan na mga aftershocks pa rin. Kaya mag-ingat pa rin po tayo, lalo na sasabayan pa tayo ng masamang panahon dyan sa Visayas area. Yun lang po pinaka-analysis natin ngayon at nasa mahigit 1,000 na po ang ating total earthquakes mga folks. So ibig sabihin lamang yan ay maaari pa tayong umabot sa at least siguro 21 to 22,000 na total earthquakes bago matapos ang taon. Estimated natin yan dahil mabilis pa rin po ang pagdami pa rin ng mga paglilindol natin. So baka lumagpas pa ng mahigit sa 20,000 ang total earthquakes natin ngayong taon. So pinakamarami yan sa nakalipas na 7 taon. At narito na po ang ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Lunes, November 24, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, November 24, 2025. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan lamang na magkakaroon tayo ng mga kalat-katapag ulan sa maghapon at unti-unting mas tataas yan sa mga susunod na 24 oras. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa data feed ng aking weather station sa Caloocan at sa data feeds
mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat pa mga folks at magandang araw po sa ating lahat.